kung magtutuloy-tuloy ba na ganito yung weather, syempre hindi namin itutuloy. Medyo malakas yung ulan eh. Tumataas na yung baha. Ay, nabutan pa ako. Parang Baguio, maraming puno. Hindi pwedeng wala tayong owning. Napaka-challenging palang mag-setup ng camp kapag umuulan. Wala talaga. Kailangan natin tanggapin na ganun talaga yung... Maya-maya, naging red na yung warning alert. Emergency. Ganun. Yung mga to, tinan mo, kagabi ko pa sinisipin kung umaangat eh. Kung binabantayan nyo, ba't po tumaas? Eh, nakasetup na kami so wala nang atrasan. Umaangat na yung tubig. Napakaraming gamit ni Netoy ngayon. Punong-puno ng gamit yung likod ni Netoy kasi magka-camping tayo ngayon. Medyo matagal na yung huling camping namin kaya excited kami na mag-camping ngayong araw. At ito yung mga gamit na dadalhin natin. Nandiyan na lahat. Nandito yung drone, nandito yung mga pagkain, damit, tubig. Ito yung power station na gagamitin natin ngayong araw. Sa palagay ko, sapat na yung mga gamit natin. Tapos, tingnan nyo yung panahon ngayon. Ganyan ang panahon ngayon. Ilang araw nang umuulan. Nasuspend nga yung klase ng mga 3 araw na dahil sa panahon na yan. At yan yung panahon na masarap samantalahin sa camping kasi presko. Hindi maalinsangan, hindi mainit. Camping tayo. Grabe, parang lumalala yung panahon. Kanina hindi naman ganito. Ang tindi na ng ulan, oh. Ang lakas ng ulan. Pero syempre, nakadepende kung itutuloy natin tong camping na to sa kung magtutuloy-tuloy ba na ganito yung weather. Syempre, hindi namin itutuloy. Since malapit lang naman yung campsite na pupuntahan namin, madaling mag-decide na bumalik kung sakaling mataas yung risk. Kanina naman mahina lang yung ulan eh. Ngayon biglang lumakas. Grabe yung ulan. Ano, kamusta kayo? Oo, nandito na ako. Bumili pa kasi ako ng tubig eh. Dito. Basta kami. Sige, sara niyo yung bahay ng maayos ha. Medyo malakas yung ulan eh. Medyo malakas yung ulan. May malaking payong naman. Okay, sige. Ingat kayo. Ingat. Bye-bye, bye-bye. Kiss me. Biglang bumuhos na malakas yung ulan eh. Grabe. No? Oo nga, pero at least sumina naman na. Assess na lang natin mamaya. Pakit ko nga ito. Niremedyon ko yung mga turo sa taas. Ang gawin natin, since talagang masama yung panahon, pagdating natin doon sa campsite, i-assess natin kung tuloy o hindi. Tingnan muna natin yung sitwasyon. Pag hindi, backout tayo. Pag mukhang kaya naman, mukhang okay naman, edi camping tayo. Okay? Malamang yan, setup natin habang umuulan. Okay lang. Kung ganyan lang, okay lang yan. Tingnan nyo kung sino yung kasama namin ngayon. Huling nakita nyo to nung camping ba namin sa Bangkong Kahoy. Kasama namin si... Binata na siya. Laki niya na. Ayun na, binata na si Wemby. Kasama na si Wemby sa camping na to. Yun. Then turn left onto Tanky Street. Kakaiba to ah. Kakaiba talaga to. Challenging itong gagawin natin. Pero syempre hindi naman natin itutuloy kung sa palagay natin talagang mataas yung risk. Turn right after Pure Gold Jr. Tuloy na tayo. Kahit bumabagyo ng ganito. At traffic. Grabe yung baha, mami. At taas na sa gilid. Eh, sabi so, mataas sa kanan eh. Oo, tumataas na yung baha. Basta, ganun pa rin yung game plan natin. Pagdating doon sa campsite at mataas ang risk, di Uwi na tayo. Kung hindi naman, edi food trip. Ay, nabutan pa ako. Grabe. Yun lang. Okay Kung lang. maliba ko kantidad, mataas sa kanan eh. Oo nga. Itong campsite na to ay napakalapit. Sobrang lapit lang sa Metro Manila. From Manila siguro, kung mag-NLEX ka, 30 minutes, nandito ka na. Nandito tayo ngayon sa Green County Farm Resort. Sa May Kawayan, Bulacan. Ayan. Oh, ganda. Ano masabi mo, mami? Parang Baguio. Ha? Parang Baguio, maraming puno. Di ba? Ayan. Ganyan siya. Mag-register lang muna tayo, mami. Tapos, tsaka tayo punta ng campsite. Ay, may nagka-camping. Ano, mukhang okay naman, mami. Camping na natin to. Nagkapote na ako para ma-set up na natin yung awning tsaka yung mga ibang gamit. At wala tayong choice kundi mag-set up dahil magka-camping tayo. Hindi pwedeng wala tayong awning. So kahit umuulan, tuloy natin yung setup. Yeah. Ngayon lang namin ma-experience yung set up ng umuulan. Na-experience naman na namin na umuulan sa campsite, pero tapos na kami mag-set up bago umulan. Kaya medyo kakaiba to.
Yeah. Grabe, ngayon lang uli mabubuksan tong uning na to, Yun lang. Ano lumalakas. Dapat may ano tayo, hindi tayo yung tubig may ipon. Hindi, mamaya na yun. Ang importante, ano lang muna natin. Yan, sige, itusok mo na yung ano, mami. Yun, yun na agad. Para, yan. Medyo umina na. Ngayon, alam na namin na napaka-challenging palang mag-setup ng camp kapag umuulan. Naibaba na namin yung mga gamit. Nandun na, halos lahat. Kaya, kung makikita nyo, bakante na tong loob. Ilalagay ko na yung airbed dito. Ang minivan ay ganito kalawak kapag walang laman sa likod. Napakaluwag, di ba? Isa sa mga pinakagusto namin sa pagka-camping ay yung pagkakataon na makalayo ka sa ingay ng syudad. Ayan, napakatahimik, presko ang hangin. At syempre, quality time talaga kasama ang pamilya. Ay Pero syempre, kahit nasa gitna tayo ng kalikasan, may mga gamit pa rin na kailangan ng kuryente. At para sa camping na to, susubukan natin tong EcoFlow Delta 3 Classic. Galing nila kuya, Bilinis sila nung palaisdaan. O baka, ang maganda dito, compact lang siya, kaya madaling ilagay sa camper van. Tsaka hindi rin siya maingay, tahimik lang siya, kaya hindi ka makakaistorbo sa paligid, lalo sa mga campsite na dapat tahimik lang talaga tayo. Subukan natin. On natin. Ayan, ito yung pinaka-screen niya. Tingnan natin. So ayun, meron tayong 100% na charge ng EcoFlow Delta 3 Classic na mga gamit natin ngayong camping. Try nating magsaksak ng mga device na pwede nating i-charge. Kagaya nitong walkie-talkie na napaka-importante sa camping. Kailangan talaga natin to. Siyempre kapag magkakasama kayo, hiwa-hiwalay kayo, kailangan meron kayong communication. Meron tayong cellphone na kailangan natin talaga kapag nagka-camping, siyempre. Cellphone yan, isa sa pinaka-importante kailangan natin. Charging na rin. Meron tayo dito mga ilaw. Yan, yung mga ilaw natin, siyempre kailangan nating i-charge. Ang mga ito dahil kapag gabi na, napakadilim sa mga camping site. At yan ang mga dapat nating pino-full charge lagi. Yan, mga ilaw natin. So charging na lahat yan. Ang isa pang maganda sa power station na to, makikita mo agad kung ilang watts yung ginagamit mo. Kagaya niyan, sa mga nakasaksak sa kanya ngayon, gumagamit siya ng 44 watts. At makikita mo kung gaano pa karami natitirang battery, 99% pa. At kung gaano katagal pa siya tagal, meron pa siyang 20 hours sa ganitong setup sa 99%. Medyo mahina na yung ulan. Mapakita mo. Wala na. Konting-konti na lang. Kaya medyo uminit na. Subukan natin electric fan. Pwede rin kasi natin i-charge yung electric fan gamit tong EcoFlow Delta 3 Classic. Yung isa sa mga problema sa mga camping site, medyo mainit kapag hindi talaga mahangin yung panahon. Kaya ayan, pwede natin subukan to. Hindi tayo maiinitan sa campsite kasi meron tayong electric fan na hindi rin mauubusan ng charge kasi meron tayong pang charge na power station. Marami rin itong mga available na outlets. Meron siyang dalawang AC, meron siyang USB Type-A, tsaka dalawang USB Type-C, mga DC outputs. So kahit anong mga camping essentials, pwede natin ikabit sa kanya. Yan. Yung airbed na to, napaka-importante nito sa setup namin. At ginagamitan natin ng air pump yan. At yung air pump, dito natin isasaksak sa EcoFlow Delta 3 Classic. Subukan natin. Kaya niya. As kung makikita nyo, gumagamit lang itong pump na to ng 36 watts at sa 98%, tatagal pa ng 30 hours yung laman niya, charge niya. Ayun. Saglit lang. Ano na agad? May hangin na agad. Puno na agad siya. Babalutan lang namin to, tapos pwede nang magpahinga dahil medyo nakakapagod din yung mga pagsisetup namin ng umuulan. Ayun. Learning experience tong camping na to. Yeah. Tingnan nyo itong mga nabili ko sa Japan Surplus. 3 inflatable pillows. Pang camping siya talaga. Pag hindi siya naka-inflate, naka-rolyo lang siyang ganun. Basta maimpis siya. Binuksan ko na kasi dito kaya may pumasok na hangin eh. Pero pag pinump out mo yan, maliit lang siya. Hindi ko na ipakita sa inyo kanina. Nakabili ako ng 3. Mahilig kasi akong pumunta sa mga Japan Surplus. Nakakabili ako ng mga item na pwedeng gamitin sa mga outdoors, mga camping kagaya nito. Yan, tapos hanginan na rin natin gamit tong power station na to.
Yun na. Ano? Ayan, tatlong ganyan yan. Tingnan yung bigas na gamit natin, red rice. Healthy. Tapos, dahil ito ay electric rice cooker, nakakabit din dito sa EcoFlow Delta 3 Classic. Kapag may bagyosa ko na, hindi natin alam kung kailan mawawala ang kuryente. Kaya malaking tulong itong EcoFlow Delta 3 Classic. May backup power ka para sa ilaw, communication devices, at iba pang importanteng kagamitan. Sa panahon ng emergency, mas kampante kapag may sariling power source. Kumukulo na yung nilagang baboy. Yung amoy ng kumukulong baboy na may kasamang sibuyas. Bango ng aroma eh. Nakakatakam. Tuloy-tuloy pa rin yung ulan. Dahil kulo na ng kulo to, lagay na natin yung ibang saog. Patatas muna. Oo, tapos lagay mo konting tubig pa. Tapos Ayan. asin. Lagay na ba ng asin? Pwede mo dagdagan ng asin. Lagyan natin ng asin para magkalasa. Natin. Lasang nilagang baboy na. Lalo na pag nailagay na natin tong mga gulay. Oops. Bali repolyo tsaka pechay lang yung gulay natin. Bukod dun sa patatas. Solid na yan. Yun. May mga sobra pa tayong mga gulay. Kapag may natirang ulam, initin lang natin bukas yan. Lalagyan natin yung mga natirang gulay. Ay, humina na naman ulit yung ulan. Pero mamaya, ayoko nang umasa dahil mamaya lalakas na naman ulit yan. Pero importante, kahit pa paano nakapag-set up na kami. Medyo settled naman na. So kapag nakakain na kami, nakapag-prepare ng mga katawan, pwede na magpahinga. Mukhang maaga kami matutulog ngayon dahil wala naman kaming ibang pwedeng gawin dahil, yun nga, tuloy-tuloy yung pag-ulan. Palaisdaan to eh. Nakita ko pwede mag-fishing dito eh. So may isda dito. May mga isda dyan. Kaso wala naman tayong pamingwit. Kaya hindi ako makakapag-fishing. Gaano kaya kalalim to? Ay! Nakita ko pala kanina yung dalawang lalaking naglinis ng mga to. May mga naglinis ito kanina. Dalawa sila. Hanggang bewang yung lalim ng tubig. Yan. Sila nagtanggal niyan kanina lang. Grabe, lumakas na naman yung ulan. Ayan. Wala talaga. Kailangan natin tanggapin na ganun talaga yung ulan na to. Yung weather na to. Lalakas, hihina. At tuloy-tuloy lang talaga. Ang balita ko nga, yata sa Metro Manila ay naka-red na yung alarm. Diba? Yellow, orange, red na yata ngayon. Anyway, wala tayong magagawa. Ang oras ay 5:39 at dahil medyo madilim na agad, papakita ko sa inyo yung ilaw na binili ko. Bumili ako ng dalawang ilaw. Ito. Ayan. Ito yung dalawang ilaw na binili ko. Ang brand niya ay Swante. Nakita ko to sa kaibigan ko kay Boy P. So, tinanong ko sa kanya yung link. Binigay niya sa akin yung link kaya bumili ako. Ito na. So, itong ilaw natin ngayong gabi. Hindi namin na ikakabit yung parang fairy lights, yung maraming maliliit na bilog na ilaw. Dahil yung mga clip ay nagamit namin para ikabit itong net na to sa gilid. Kaya wala kaming pangkabit ng mga fairy lights na yun. Ito lang ilaw natin ngayong gabi. Doon siya nakalagay. Dahil gutom na talaga ako. Kasi hindi pa ako nakapagmerenda eh. Si Mami at si Pink kanina, nagmerenda sila. Ako, hindi pa. Kumain na ako ng isang pirasong itlog. Kain na ako dahil naglalata na ako sa gutom. Sila daw, mamaya na sila kakain. Nagpe-painting sila dun sa loob eh. So ako na lang muna. Tara, kain tayo. Red rice. Healthy yan. O, konting trivia. Kaya naman nasasabing mas healthy yung red rice ay dahil hindi ganun kabilis yung pag-convert niya into sugar sa katawan, sa dugo. Dahil nga balot siya ng fiber. Hindi kagaya ng mga puting kanin na, puting kanin. Wala na siyang balot ng fiber kaya mabilis siya mag-convert into sugar sa dugo. Yan.
Nabasa ko yan, kaya mas healthy raw yung red rice. Pwede na brown rice. Meron mga black rice, di ko pa na-try yun. At luto na rin yung nilaga. Yan. Oh, gulay. Tapos, okay na ang baboy. Lamig na. Giniginaw na ako. Ang baboy. Sabaw. Oh, solid. Sarap. Kain na kain. Nandiyan sila sa loob, nagka-painting. Lilibang ako, kakain. Tapos mamaya, yung cot bed ko tsaka cot tent, dito ko ilalagay. Para nasa ilalim ako ng side awning. Hindi direkta yung tama ng ulan kasi hindi naman waterproof yung cot tent ko. Tara, kain tayo. Red rice with nilagang baboy. Init. Okay. Tama-tama sa panahon na malamig, mga bagyo. Ayan yung fish pond. At ito, walang hinto yung ulan. Tuloy-tuloy siya talaga. Simula dumating kami ng tanghali hanggang... Ano oras na kami? 9:40. Ayan, 9:14 na. At siguro pwede na tayong magsimulang gumawa ng tulog. Ayan, dito yung pwesto nila. Kamusta yung pwesto nyo? Ay naman dahil. Kamusta ka dyan, Ate Pink? Goods. Kamusta ka dyan, Scarlet Heart? Ayan, sa totoo lang hindi na kami nakapag-explore. So hopefully bukas pagising namin ng umaga ay kahit pa paano mabigyan tayo ng chance na makapasyal-pasyal. No? Kasi malaki tong lugar na to. Nandito kami sa Green County Farm dito sa May Kawayan. Ito para sa akin yung pinakamalapit na campsite sa amin sa Valenzuela at sa Metro Manila. Wala akong maisip na campsite na mas malapit pa dito eh. Siguro kung manggagaling ka ng Manila or ng Quezon City, around 30 minutes lang kung mag-NLEX ka, nandito ka agad. Kami naman, dahil galing kami sa Valenzuela, medyo traffic ang mga dinaanan namin. Less than an hour, nandito kami. At ayan, tuloy-tuloy pa rin yung ulan. Wala pa rin tigil, umuulan pa rin. Tapos, nakailang alert yung ano, mami, no? Pink? Red warning. Red warning. Metro Manila, Bulacan. Oh, Metro Manila, Bulacan ay naka-red warning. Ayun, hopefully bukas ng umaga ay magkaroon naman ng masilayan naman namin yung araw para ma-explore namin tong Green County Farm dito sa May Kawayan, Bulacan. Kasi ang lawak nito, mami. Nakita mo ba? May swimming pool. Saka madaming palaka. Hindi mo muna yung palaka. Eh, syempre, pag madamo, ganun talaga. Maraming palaka. Kambing. Marami talagang kambing. Oo. May kabayo. Bukas pakita ko sa inyo lahat yung mga yun. Nandito lahat, gumagala sila. Hindi lang sila masyadong gumagala ngayon dahil maulan nga. Pero sana bukas, i-bless tayo ng magandang weather at matapos na itong bagyo na to. Ayun. Diyan ako, matutulog. Ito yung cot tent ko. Cot bed, cot tent. Dito sila, magkatapat lang. Ito lang yung pagitan namin. As in, ito ako, ito sila. Konting-konti lang. Kung ano't ano pa man, madali nila ako dyan makakatok. Night Good night, kiss. Kiss, Scarlet Heart. Adri. Grabe, walang tigil yung ulan. Ang oras ay 7:20 umaga. Yung buong gabi, umuulan lang siya. Ayun, narinig nyo, no? Yung buong gabi ay umuulan lang siya talaga. Wala talagang tigil na ulan. Grabe tong araw ito. Actually, sa Metro Manila, kasama Bulacan, nung umalis kami kasi sa Valenzuela, ang warning ay yellow lang naman. So, hindi naman ganun kalakas yung ulan. Pagdating namin dito, nakaset up na kami. Maya-maya, naging red na yung warning alert ng Pag-asa. Tapos tunog na ng tunog yung cellphone namin. Lagi na merong notification na, alam niyo yun, yung pag nagbabibrate yung phone na merong mga emergency. Ganun. Ang tindi, di ba? Yung fish pond. Binantayan ko talaga yung kagabi habang pag isang-isang ako, silip ko yung kalagayan ng fish pond kasi nga baka umaangat na yung tubig. Pero hindi
steady naman siya. Kung ano yung level niya kagabi, yun pa rin naman kahit tuloy-tuloy yung ulan. Tapos ang ginawa ko pala, kaya hindi ako nababasa dito, hindi lumulusot yung tubig sa tent ko, ay nilagay ko yung kapote. Ayan. Nilagay ko yung kapote dito para hindi tumatagos yung tubig. Kasi hindi naman waterproof itong hot tent ko. Kaya ako nilagay yung kapote kasi yung itong side awning ay lagpas. I mean lagpas yung hot tent. Ayan o. Ang sakto ay yung sa paanan ko. Sakto yung sa paanan. Pero lagpas yung dito sa ulo. Kaya kung wala itong kapote, malamang maliligo na ako ngayon. Pero at least waterproof itong kapote na. Tulog pa rin sila. Nandito sila. Akala ko ang tulog ko ay maiksi lang. Pakiramdam ko mga 5 to 6 hours lang siya. Pagtingin ko sa smartwatch, 8 hours and 19 minutes yata. Haba. Ayun. Tingnan natin kung anong magagawa natin ngayong umaga. Wala, makapagpalipad ako ng drone. Wala tayong ibang pwedeng gawin. Hindi mag-stay lang dito muna. Sige. Gutom na ako. Buti katabi ko yung lamesa na may mga pagkain. At ito yung natira nating kanin. At sa loob niyan ay merong yun. May nilagang itlog. Kainin ko na ito. Kain. Ininit ko na rin yung natirang sabaw kagabi. Dito na yan lahat. Ito rin yung red rice. Yung natirang kanin, tas may itlog, tsaka yung sabaw pa ng nilagang baboy. May natira pang gulay. Solve na yan. Time check, 8:41. Ayan. At gising na yung mga alaga ko dito. Good morning, Scarlet Heart. Say good morning. How was your sleep? Good. Good? Nakatulog ka maayos? Opo. Opo. Ikaw, Mami? Kamusta tulog? 9 hours. 9 hours? Eto, ilang oras tulog mo? 9 hours din. 9 hours din. Dahil nga, syempre, ulan ng ulan. Pag umuulan, syempre, presko. Malamig yung panahon. Ang sarap ng tulog namin. Ako, medyo may times na mababaw lang. Syempre, nagbabantay ako eh. Pero sila tulog na tulog talaga sila. Tsaka pag dito ka kasi sa loob ng minivan, pag sinara mo na lahat yan, ang rinig mo na lang dyan is yung lagatik ng ano. Balak doon. Patak ng ulan. Oo, pero hindi mo rinig yung, halimbawa, may ingay sa labas, yung mga sasakyan, hindi masyado. Kaya makakatulog ka talaga na maayos din. Daling araw gumising ako. Anong oras? Mga ano siguro. Kasi balita ako. Kasi nag-warning sa Nag-warning ulit eh. Oo. Red alert na naman. Tapos kulog ng kulog. Oo, totoo. Kulog ako gabi. Alam mo, pakaramdam ko nag-hibernate ako. Hindi ako gumagalaw eh. Si Pink po, ganyan ako tulog. Actually, madaling araw hanggang umaga nag-warning yung cellphone ng red warning alert ang Metro Manila at Bulacan. So ang plano namin ay magbe-breakfast lang sila kasi ako nakakain naman na ako, and then hindi na namin hintayin na huminto pa yung ulan dahil mukhang imposible naman mangyari yun. Kaya uunti-unti na namin iligpit, then tutuloy na rin kami dahil magna-navigate pa ako at maghahanap ng daan na malaki ang chance na walang baha dahil alam nyo naman dito sa Bulacan, Valenzuela talagang madalas ang baha. Kaya ayun, Umangat to. Tinan mo. medyo Umangat siya Medyo, dati. oo. Kagabi ko pa sinisipin kung umaangat eh. Ako naman, hindi ako masyado nag-aalala na sobrang aangat yung tubig dito. Dahil sa lakas ng ulan, sa tuloy-tuloy na lakas ng ulan, yung inangat niya is konting-konti lang naman eh. Kaya, ayun, medyo confident naman ako kagabi na hindi siya talaga aangat. Ano painting niyo? Patingin. Alam niyo yung paint by number? Oo. Yung may ano na, may pattern. pinag-aabalaw kahapon. Galing So, yun yung ko, te. pinipaint ko Ako kagabi. nagpaint ng dati to. Sa kaya. Ako yung the rest. Ako yun. Ako nagpaint ito dati ito. Ako nagpaint ito. Alam niyo, na parang inabot na siya ng 10 minutes, sabi niya ayaw niya na. So, ako magtutuloy. Scarlett, see? Scarlett, where's your painting? Don't have a Nawala. painting. Oh. Hindi, nag-painting
nag-paint ka dun sa ano, diba? Sa window. Oh, don't cry. Are you going to cry? What? Oh, Borrow lang naman. Ayun, mag-ready lang kami kasi ito nga yung cot bed ko. Ayan, ay nakaharang dito. So, hindi sila basta-basta makakatawid from dito sa minivan papunta dito sa lamesa ng mga pagkain. So, kailangan ko munang unti-unting iligpit itong cot bed. Pero, appreciation pala. Gusto ko i-appreciate yung cot bed na to dahil nga nakaangat siya. Ayan. Nakaangat to. Hindi ako nakadikit sa ground. Taas ang ground clearance siya, mga 1 foot siguro ito, 12 inches. Kaya ang sarap ng tulog ko kagabi. Hindi kagaya nung dati sa luma kong tent na nakadikit sa sahig. Ay nako, sigurado hindi ako makakatulog na maayos. Sama mami, no? Yung sa luma kong tent na brown. Hindi maskado. Oo. Wala, swimming pool talaga abutin ko sa loob nun. Which is nangyayari talaga sa akin kapag umuulan sa camping. At nauuwi ako sa pagtulog sa dito sa tabi ng passenger side ng sasakyan. Kaya kagabi very dry ako. Nakatulog ako ng maayos dahil hindi ako basa. Yan. Ayan ang pwesto ko kagabi. Diyan ako kagabi. Update. Talagang wala, hindi kami pinagbigyan ng ulan na makapagligpit ng maayos dahil nga tuloy-tuloy siya. Kamusta? Sabi ko nga sa'yo, malalaki nga yung patak ng ulan. Tapos, kumikidlat-idlat pa ng madaling araw. Yun. Ano na to, Daddy? Talagang nag-breakdown na siya. Talagang humagulgul na yung langit. Wala talaga. Dumating kami dito kahapon ng tanghali. Umuulan na. So wala siya talagang yung humihina siya, tapos wala siyang totaling walang ulan. Talagang dire-diretso. Ang oras ngayon ay 9:39 ng umaga, the next day. At umuulan ng malakas pa rin. Tuloy-tuloy talaga siya eh. Minsan bubugso ng malakas na ulan. No? Para kayo news reporter. Para ako news reporter. News Cooper, no? Para ako news Cooper dito. Kaya ang mangyayari nito, yung mga gamit natin, karamihan talaga basa. So, May bystander pa sa kanila. may bystander dito. Interview niya. Kamusta po kayo, ma'am? Kamusta po ang lagay ng panahon dito sa Green County Farm, Maykawayan, Bulacan? Ngayon po ay binabantayan po namin ang taas ng tubig. News reporter din pala siya. Kala ko bystander. Kala ko residente, may naging news ka. Ba't yung binabantayan? Bakit? Kung binabantayan nyo, ba't po tumaas? Kung binabantayan, binabantayan nyo, tapos tumaas. Tuloy-tuloy na pag-ulan, simula nung gabi hanggang madaling araw. Hindi po kayo magaling magbantay. Bakit? Tumaas eh. Kasi kung binabantayan nyo, Binabantayan namin para magbigay tayo ng warning masyado para naman sa seryoso to. mga Saan? residente na nakapaligid sa mga nagkakamping Daddy, dito. pangarap niya yan eh. Pangarap niya yan. Pangarap niya ba to? Wala ka sa naman oh. Hindi, nakabasa tayo sa grupo. Oo. Okay, tagin na. Sige, tuloy na. Ako na ito mga What are you eating? Apple. Sarap. Patingin niya ng masarap na kagat. pasok na sa kanila lang ko. Ang maganda lang kapag gantong tuloy-tuloy yung ulan, meron tayong unlimited source of fresh water. Ayan, no? Hindi mo na kailangan ng gripo. Kahit mo. Hindi mo na kailangan ng supply. Hindi mo kailangan magdala kasi dire-diretso yan. No? Ito. Pwede ka na maghugas dyan. Yeah. Ay, nako. Ang game plan ay kapag umaraw na, sa mga susunod na araw, lalabas ko lahat yan sa playground para patuyuin kasi maganda sikat ng araw dun. Ano? Ito mo, basa. Yan yung mga gamit natin ngayon, basang-basa. Ito pa yung iba. Pasok na yan. Pero sige, since hindi ko kayo naipasyal dito, ikutan natin ng konti bago kami umuwi. So, ayan ang Green County Farm dito sa Maykawayan, Bulacan. May mga campers doon. Yan. Gusto nyo makita ng hardcore na mga campers? Ayun, tingnan nyo itong grupo na to. Yan. So, kami kasi kahapon pumunta dito ng yellow warning lang naman. So, maulan-ulan lang. Lumakas lang talaga yung ulan at naging red warning alert nung nandito na kami, nakaset up na kami. So, wala nang atrasan, kumbaga. Itong grupo na to,
Alam nilang red warning alert pero tingnan nyo, nagsiset up sila. Mga nakamotor pa yan. Mga nakamotor pa yan sila. Kamusta yung lokal? Kamusta? Ito ang tinatawag na tara, camping. Mahihilig kayo ha? Sige, camping. Hindi, okay lang. Kasi ano rin naman eh, iba rin naman yung experience. Hindi siya yung usual na, alam mo yun, na camping na pupunta ka sa lugar na yun ng maaliwalas yung paligid. Yung, kumbaga yung the usual na ina-expect mo sa camping. Etong na-experience namin ngayon is medyo kakaiba talaga. At mas alam na namin kung ano yung mga kailangan namin if in case na mapunta uli kami sa gantong sitwasyon na nagka-camping kami na tuloy-tuloy yung ulan. Mas meron na kaming knowledge kung ano yung mga kailangan namin idagdag or palitan sa mga gamit namin. Yeah! Yeah boy! EcoFlow Delta 3 Classic. Let's go! Maraming salamat sa EcoFlow sa pagpapadala ng power station na to at nagamit talaga namin ngayon. Lalo na mabagyo, no? Hindi kami nawalan ng kuryente. Maraming salamat. At ito ay binigyan kami ng electricity supply sa loob ng magdamag at marami pang laman yan eh. Ayan oh, 53% pa. Di ba? Punong-puno pa yan. Let's go. Thank you so much, EcoFlow. Kasyang-kasya. Basang-basa ang awning. Camping sa Baguio pa more. Okay. Oh. Tubig. Okay. Alright. Wow. Yan. Hindi natin pwedeng i-consider na unsuccessful yung camping eh. Tama ba? Kasi tayo ay safe. Yes, Yan. Yun naman yun eh. Kumbaga, kung nagkaroon man tayo ng mga struggles, kagaya nito. Pagka gantong driving situation, kailangan mag-engage ng 4x4. mag-go-for. Basa eh. Yan. Go. Kasi matarik, tsaka Madulas. madulas. May difference, no? Wow. Yun. Okay. Yun ang advantage talaga ni Netoy kapag sa mga ganong sitwasyon na parang mahirap, madulas, paahon, or kaya medyo maputik, mabalahaw. Pag nag-engage ka ng 4x4, maano talaga siya, maabante talaga siya. Successful! Successful! At ayan, isang panibagong camping experience. Maraming salamat at sinamahan nyo kami. Umabot kayo sa punto na to. Comment naman kayo dyan ano pwede nila i-comment. Thank God we are safe. God bless you all. Maraming salamat sa inyo lahat.